Naglabas si Senadora Amy Marcos ng isang video kung saan isinusulog daw ng ilang senador ang charter change. Yan daw ay para palawigin ang termino ng ilang mambabatas. Pero banat siya ng mga taga-minorya, propaganda at fake news yan. Narito ang aking report. Nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Ito ang video presentation na inilatag sa sesyon kanina ni Senator Amy Marcos. Laman nito ang mga impormasyon niya sa niluluto umanong charter change o pag-aamyenda sa saligang batas. Partikular sa planong Constituent Assembly o CONAS at para raw suportahan ito ng mga mambabatas kabilang daw sa babaguhin na extension sa kanilang termino. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nasa 36 o 54 ang magiging senador. Nabanggit din sa presentation na wala raw magaganap na eleksyon sa 2028 at ang plano umunong pagpapalit ng age requirement sa pagkapangulo. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Git dyan ni Senadora Amy, Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Bukod sa CONAS, lumutang din sa video ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Gaya ng post ni Congressman Kiko Barzaga, na Grade 13 daw ang mga majority at Bulaga 11 naman ang minority. Lahat yan, pinalaga ng mga taga-minorya. Sabi ni Senator Mig Zubiri, propaganda at dapat tanggalin sa record ang presentation. That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, burahin niya kapatid niya. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're circus. Si Senator Tito Soto na-offend. Hindi raw nila napag-uusapan ni House Speaker Bogie D ang charter change. Bogie D is my golfmate. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs. Ang kailangan daw ayon kay Soto, I have never been in favor of Chacha. Ang kailangan natin, Katya, character change. may banat din Senadora Risa Hontiveros sa video ni Senator Amy. Ganito na ba kababa ang inaabot ng politika sa Pilipinas? Na hanggang dito sa floor ay magbabatuhan tayo ng putik. Delivering a privileged speech is not the same as having the privilege to have fake news entered into the official record. Ayon naman kay Senator Kiko Pangilinan, hindi nagkaroon ng pagdinig sa charter change ang Committee on Constitutional Amendments noong siya pa ang chairperson nito. From August 12 until May 11, Mr. President, the Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. The Senate did not entertain charter change under my watch. Nagkakaisa naman ang buong minorya sa motion ni Zubiri na tanggalin sa record ang mga akusasyon ni Senator Amy. Pero sa huli, umatras din si Senator Amy at binawi niya din ang kanyang presentation. Dahil dyan, inatras na rin ni Zubiri ang kanyang motion. Pero isang hamon ang kanyang iniwan. Hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028. Mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging... Maugong din sa Kamara ang plano umunong charter change or cha-cha. Pero wala silang kumpirmasyon kung nagkaroon nga ng pag-uusap tungkol dito sina Senator Tito Soto at House Speaker Bogie D. Ayon kay Caloocan 2nd District Congressman Edgar Arice, ang narinig niya mula sa mga kapwa-kongresista ay plan raw amyendahan ang saligang batas para mapalawig umano ang termino ng mga mambabatas. Wala raw silang narinig tungkol sa pagpapahaba ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos.
Para man kay ACT Teachers Congressman Antonio Tino, hindi na dapat nagpapaniwala kay Senator Amy Marcos. Pero kung totoo man daw, kahibangan daw ito ng administrasyon. Pero sinasabi ng mga ilang nakausap kong kasama ko sa Kongreso na member of the majority, ito naman daw sa mga legislator lang. Pero pagdating sa presidente, sa local governments, tuloy naman daw yung election for 2028. Naniwala na naman kayo kay Amy. Kung totoo man yan at kung itutulak man yan ng administrasyon, kahibangan yun at lalong babagsak ang popularidad ng administrasyon ito. At dapat lang. No? Dahil sinusuka talaga ng taong bayan yung mga politikong nagtutulak ng term extension at no election. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.